guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, nag-print out po ako ng sample para po doon sa mga nag-i-inquire at gusto mag-avail ng aking Akashic reading, knowing your past life, which is ang pamamaraan ko po is through meditation. Hindi po ako gumagamit ng baraha na katulad na nakakita nyo dito sa aking YouTube channel. And then, hindi nyo na rin po kailangan ng appearance, okay? Ang kailangan ko po yung picture nyo na sana huwag nyo nalagyan ng filter. And then dito naman, kailangan ko po ng full name nyo, lalo na kung babae kayo, first name, middle name, last name. At kung ampun kayo, pakisabi na rin. And then birth date, gender. And then isesend ko po sa inyo itong aking original na art. And then, iboblow nyo po yan 3 times. So kayo po ang bibigkas na I am giving you a permission to see my Akashic record 3 times and then blow. Tapos, sa spirit, connecting with your spirit guide, connecting with your loved one, mga namatay niyong kamag-anak, and kung may pet kayo, the same din, and also energy healing. Ganon din po, kailangan ko ng picture, kung sino, ba energy healing, kayo. So, picture nyo. Pero kung kailangan naman natin kumonekta sa mga namatay nyong mahal sa buhay, then yung picture nung kung sino man yung namatay. Yung full name nila, yung araw ng pagkamatay nila, at yung birth date nila, at yung gender nila. Then, isisend ko po itong aking mga original na art. And blow, kailangan 3 times. I'm giving a permission to connect with my mommy, daddy, kuya, ate, kung sino man yun. Or yung pet nyo. Kung pet, lagay nyo rin yung name. So, kapag nag-avail naman kayo, bibigyan ko po kayo ng much more specific instruction. Example lang po ito. Okay? So, yan po yun at intayin ko po ang inyong request. So, move on na po tayo sa ating video. Okay, Libra, ikaw ngayon ang bibigyan ka ng reading at Libra, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay, Libra? So, alamin natin kung ano ang magaganap sa iyo this coming January 2025, unang buwan ng taon. Alamin po natin yan, Libra. May lumabas ng baraha sa iyo. Okay, ano ang energy ni Libra? Salamat nga po pala sa mga nag-order ng Power Stone Bracelet. Thank you po. Yes po, meron po akong special offer. Pero kasi nga kukonti nga lang po kaya hindi po ako nag-commercial dito sa aking YouTube. Kasi baka maraming umorder, mahirap na. Mag-isa lang ako. Wala akong kamag-anak na tumutulong sa akin. Hindi katulad sa Pilipinas na nagtutulungan yung iba, naglilista ng kung ano yung susunod nilang content para sa kanilang tarot reading. Ako po, lahat ako lang mag-isa gumagawa. Ito po ang trabaho ko. Ang main na trabaho ko is fortune teller po ako dito sa Japan. Meron po akong pinapasukan na kumpanya at doon po ako nakakatanggap ng trabaho. And kumbaga extra job ko po itong YouTube. Then kung magre-request po kayo, then yun din po, trabaho ko rin po yun. Okay? So, ganun po yan ha, Libra. Sa hindi nakakaalam. Meron po akong main na trabaho. Doon po ako nakakatanggap ng maraming kliyente. At maraming salamat din po sa inyo, Libra. At kayo, nagtiwala kayo sa akin. At paulit-ulit niyong tinatangkilik ang aking serbisyo. Maraming salamat. Maraming salamat. God bless you all, Libra. Okay. Energy ni Libra. Libra, bumili ka na ba? Naglabas ako ng swerteng numero. Marami na nag-share sa akin na tumama raw sila. Baka hindi ka pa nakakabili, panoorin mo na yung video yun at ikaw nang bahalang gumamit sa lucky number na yun. Swerteng numero. Okay? Blessings from the universe yan. That is a collective blessings, hindi lang para sa isang tao. Okay? Try mo yan, Libra. Okay, so meron tayong practicing patient, intuitive walking, and then ethical awareness. And creating sacred space. Oh, the rose meditation. Okay, the rose meditation. Medyo tabing. Pasensya na, Libra. Tingin ko sa'yo, Libra. Kahit na anong sitwasyon ang meron ka, Libra. Okay? Sabihin na natin, let's say,
may asawa ka pero hindi maganda ang inyong samahan. May boyfriend ka pero gano'n din. Kung ikaw naman ang Libra na sabihin na natin na wala kang karelasyon ngayon. Okay? Nakikita ko ang enerhiya na to. Kahit na ano pa ang sitwasyon ng meron kang sinisimulan mo. Kasi meron kang bagaheng dala. Okay? Bagahe to, pero Libra, malamang na this month, sisimulan mo, or siguro sinimulan mo na you will living your life to the fullest. Okay? And yes, oo, may bagahe, pero bueno ngayon, ganun ang estado mo. Okay? Alam ko, patong-patong ang problema ko. Marami akong ganito, may utang ako, may ganyan na, may problema ako sa person ko, sa karelasyon ko. I don't care. Parang ganun ang ano mo ang aura mo dito, ang enerhiya mo. And tingin ko sa iyo, ikaw ang Libra na maraming naging karelasyon. Okay? Marami kang naging karelasyon at hanggang ngayon, wala ni isa sa kanila ang masasabi kong magiging asawa mo, magiging future husband or wife mo. Okay? Marami kang naging karelasyon sa past. Hindi ko alam kung ilang taong ka ng Libra. Maaaring siguro gwapo ka, magaling kang dumiskarte, maganda ka, ligawin ka, or kahit na sabihin mong babae ka, malamang na ikaw mismo ang nanliligaw, nagpapakita ng motibo. Okay? Basta nakakita ko dito sa Libra, marami kang naging karelasyon. And syempre, meron ka ring bagahe, and meron ka ring karma, meron ka ring trauma. Okay? Pero, you are living your life. At maaring yung iba sa inyong Libra, meron namang kayong pera dahil nakakita ko ang gold dito. So, meron ka namang sapat na pera para mag-enjoy sa life mo, mag-club, mag-lamierda, gumawa ng gimmick na hindi mo kailangan ng kung sino man yung, meron kasing tao na gusto magpalibre, napupunta lang doon, ay wala akong kasing pera, sino maglilibre? Tingin ko, meron ka sa sapat na pera, just like pupunta ka ng abroad, magta-travel ka, or kahit hindi abroad, sa mismong kung saan bansa naroon ka, hindi ko alam kung nasaan bansa ka, Libra. For example, sa Pilipinas, so kaya mong mag-travel sa province, meron kang sapat na panggastos, okay, hindi ko alam kung aeroplano, ano sasakyan mo, pero ganun, kaganda ang energy mo. Okay na okay sa'yo yung ganung estado ng iyong kabuhayan. Okay? And Libra, masasabi ko na sa dami ng naging karelasyon mo, isa sa kanila ang naghangad sa'yo na maging asawa mo, magpakasal sa'yo. Nagkaroon ng dreams para maging, kumbaga, nagkaroon ng daydreams na parang, gusto ko maging asawa. Maaaring ikaw din, Libra, nag-wish ka rin ng gano'n, or talagang, siguro, yung sa family mo, ay, kailan ka ba mag-aasawa? Kailan mo ba ako bibigyan ng apo? Ganyan. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Kaya, isa sa mga naging karelasyon mo, naghangad na mag-engage, mag-propose, magpakasal kayo, na maaaring yung iba sa inyo, iba sa kanila, na masyadong na-pressure, maaaring ikaw mismo Libra, na-pressure ka, o yung person na yun na-pressure dahil sa kung anong estado ang meron ka, or sa family background nyo, or kung basta na-pressure siya rito. Baka high standard kang Libra, yung kabuhayan, or opposite, vice versa. Baka yung person mo na medyo gusto ko maging asawa si Libra, pero eto yung pamilya niya, kaya medyo teka lang. So nagkaroon ng conflict, maaring naduwag, or ikaw mismo Libra, naghahangad ka pa ng more on high standard lifestyle. Parang hindi ito ang gusto ko. Parang meron pa, or baka meron pa siguro mas gwapo dito, mas maganda dito, or mas mabait, mas may pera, mas meron ka pang hinangad, meron ka pang ideal life or ideal relationship, lifestyle, family style,
or baka mismong bansa ang gusto mong, ayoko sa ganito kasi ito, let's say, nakarelasyon ko ganitong lahi, ayoko ng ganong lahi, ganyan. Pero itong person na once na naging karelasyon mo, maaaring sa past or sa kung kailan, yun ang hinangad niya sa iyo. Na parang, para sa kanya, pakasalan ko kaya si ano. Baka nag-offer na yung iba sa inyo dito, Pero, ikaw ang tumanggi, malamang, yung iba sa inyo dito. Okay? At masasabi ko rin, Libra, maaaring naghahanap ka ng happy relationship, happy family. Siguro, Libra. Nakakita ko kasi sa'yo ang masasabi kong karma, may family complex ka siguro, or may family issue ka, kaya naman mataas ang iyong pangarap when it comes to marriage. Parang siguro pinanganak ka sa broken family, kaya parang meron kang takot, meron kang trauma dun eh. Pero alam mo, Libra, sa nakikita ako sa'yo, open ka naman sa bagong relasyon. Just like kung ikaw, Libra, naghahanap ng karelasyon. Malamang na yung iba sa inyo, naghahanap talaga kayo. Siguro iniisip mo rin na, paano na lang pag tumanda ako, At saka, yung edad mo, syempre, every year, tumatanda, napapatungan ng edad mo, patanda ka ng patanda. Kaya medyo, pinipressure mo na rin ang sarili mo or pinipressure ka rin ng mga tao sa paligid mo na kailan ka ba mag-aasawa, kailan ka ba, maraming sinasabi. Kaya medyo, napipressure ka na rin. Lalo na kung babae ka, alam mo, pag babae, ganyan, kailangan bata ka pa lang, mga anak ka na. Ganun, baka, hindi ko alam kung ilang taong ka ng Libra, pero napipressure ka, kaya parang doon ka nakakaramdam ng pagkabalisa, anxiety, na merong na sa yung depression din, tingin ko sa Libra, naghahanap ka ng makaka-relasyon mo, yun talagang deeper intimacy, yung talagang seryosohan na. Malamang nasa past mo hindi ka nakakita ng ganun at ngayon ka naghahanap, At tingin ko naman, meron namang tao na titipuhan ka sa paligid mo. Yun nga lang, medyo siguro hindi mo tipis. Hindi mo siguro type, Kaya parang no pansin ka dito. Or meron ka kondisyonis talaga na ayaw mo ng ganito sa pag-uugali, yung taong yun, ay kasi ganito siya, ganito. So, alam mo, Libra, mahihirapan kapag ganyan, Kaya, perfectionist ka siguro yung iba sa inyo. Gusto mo makipagrelasyon, pero sa tingin ko, yung iba sa inyo, init ng katawan lang ang hanap or dala ng lungkot. Kaya lang, naghahanap pa rin dahil sa, see? Yan nga ang lumalabas dito. So, ang relasyon Libra, bibigyan lang kita ng konting idea. Hindi lahat, as long as hindi ka papasok sa isang relasyon, hindi mo malalaman kung maglalast ang inyong samahan. Ngayon, pag pumasok ka naman sa isang relasyon, so kailangan balansehin mo. Okay? Pareho kayong meron dark side. Hindi lang yung person na yun. At ang kadalasan talaga sa relasyon, Libra, kailangan tanggapin mo yung person mo kung ano siya. Okay? Kung talagang hindi mo talaga siya matanggap, then move on. Yun talaga ang magandang sa'yo. Kaya siguro yung iba sa inyo nag-move on kayo. Pero ngayon, malungkot kayo at naghahanap kayo, malamang na pinipressure kayo ng mga tao sa kapaligiran nyo. Kaya, ka na rin dito, Pero kailangan pakinggan mo ang sarili mong kagustuhan. Huwag ka nga lang masyadong high standard dito. Okay? May darating sa'yo dito this January. Okay, balancing. Pareho dito. May darating, bago. May darating sa'yo dito, Libra. Tulad na sabi ko kanina, ikaw ang Libra na mukhang marami kang naging karelasyon.
So masasabi ko na sari-saring karanasan ang naranasan mo sa mga nakalipas na ilang taon. Baka yung iba sa inyo, buwanan kayo kapag nakapagrelasyon. So, sari-saring uri at ugali ng tao ang malamang nakasalumuha mo na before. Uri ng tao, pag-uugali, life standard, estado sa buhay, mahirap, mayaman. Tingin ko marami ka naman na obserbahan. At masasabi ko na sa sari-saring karanasan mo na sa past mo, may bagong person na darating, Libra. At masasabi ko na wala ni isang katiting sa mga naging karelasyon mo ang looks nito. At maaaring hindi mo rin siya ideal type, ideal looks, or sa unang tingin medyo wala kang interest. Pero sa nakikita ko, Libra, itong makikilala mong taong to, masasabi ko na meron siyang skills, meron siyang abilidad, aktibo rin siya sa kanyang hobby, sa kanyang personal activities. Hindi lang siya yung maring etong person na to, starseed. Okay? Siya yung tipo ng tao na, my God, may hobby na nga, may trabaho, pera pa sa trabaho, meron pa siyang ibang ginagawa, meron siyang, let's say, meron siyang, ang tawag dito, may charity, yung ganun. So, marami siyang ginagawa sa buhay niya. And malamang na never ka pang nakakita ng ganitong klaseng tao na, let's say, may trabaho na nga, meron pa siyang sideline, tapos meron siyang tinutulungan pang ibang tao, meron pang ganito. Kaya mabibighani ka sa taong ito. At yung iba naman siguro magaling magluto. Sabihin mo, kalalaking tao nagluluto. Ngayon, marami na yung ganyan, mga chef. Kahit na hindi chef, sa bahay lang nagluluto talaga. Ngayon, meron kang expectation sa tao or dati mo ng sariling paniniwala na etong makikilala mong to, wala sa listahan ng mga taong nakilala mo before. Kaya malamang na malakas ang dating nito sa iyo. Pero yung kakaibang mararamdaman mo, malamang na hindi mo masyado type ang outlook ng taong ito. Bakit? Kasi ikukumpara mo siya sa mga naging exes mo siguro. Sa mga dati mong naging karelasyon, sa mga naging dati mong crush. Yun. At kapag nakita mo, siguro, yung mga friends mo, malamang na ma-judge itong taong to. Ay, yan ba ang gusto mong tao? Mukhang kalansay. Parang kalansay na dragon, di ba? Yan ba? Or baka naman, eto. Diyos ko, ang taba-taba. Grabe, parang pinabayaan sa loob ng, ng kusina. Which is, talagang magugulat ang mga friends mo. Hoy, Libra, ano na ba nangyari sa'yo? Bakit yung dati mong wala na? Pero eto ang malamang ang katangian or bagong person na darating sa'yo na hindi match sa dating mga naging level na naging karelasyon mo, naging type mo, naging crush mo. Kaya magugulat. Friends mo, family mo. Kaya ma-judge itong person na to Na parang magugulat. Baka yung iba sa inyo hindi lang panglabas, baka yung estado talaga ng buhay. Mabilib dahil may pinag-aralan, believe dahil walang pinag-aralan, maaaring vice versa, negative or positive. Pero nakakita ko dito, magugulat talaga ang mga tao at ikaw mismo magugulat ka rin. At itong taong ito, Libra, gagawa rin siya ng paraan para makilala ka niya. Gagawa siya ng way. Gagawa siya ng karsada ng kung ano man para magkaroon kayo ng contact, makilala ka, makausap ka. At tingin ko magiging maagap siya. At para makuha ang pansin mo or magkaroon ng contact sa'yo, gagawa talaga siya ng tulay
Maaaring siya ang gagawa mismo ng tulay, gagamit siya ng tulay para maging tulay nyo, daan para magkakilala kayo, magkaroon kayo ng deep bonding, makilala nyo ang isa't isa. Maaring gumamit siya ng friends niya, friends mo, para kumbaga common friends. So marami siyang gagawing paraan. At maaaring maiinis ikaw. Mainis ka dito sa taong to. Napaka-presko naman ito. Akala mo kung sino gwapo, akala mo kung sino matalino. Yan malamang ang magiging first impression mo sa taong ito. Mawawalan ka ng pasensya. Kaya sinasabi sa ng baraha dito, practice patience. Okay? Para hindi ka mainis, mawala ng gana. Okay? So, at pakinggan mo yung sasabihin, yung obserbahan mo yung taong ito. Huwag mo siya agad-agad i-judge dahil presko, feeling mo presko. Kasi itong person na to, ipupursyon niya yung sarili niya sa'yo. Magpapapansin at magpapapansin siya. Malaki ang moves na gagawin nitong taong to para makita mo siya, lumingon ka. Kasi itong person na to, Libra, may determinasyon to. Okay? At kapag ginusto niya ang isang bagay, magpupursige talaga siya. Pag-iigihan niya. At isa pa, masasabi ko na magaling rin itong mambola ng tao, manguto. At mahilig kasi siyang mag-experiment din. Hindi naman, ini-experiment niya para nag-aano siya sa lubid. So, ini-experiment niya yon na halimbawa, meron siyang pinakitang, halimbawa, sumipol siya. Let's say, pag sumisipol siya habang naglalakad, tinitingnan niya yung mga tao sa kapaligiran niya, kung ano ang reaction. Kaya kung ano yung reaction, yun ang magiging, kumbaga, kung maraming tao natutuwa sa kanya sa pagsisipol-sipol niya, gaganahan siya ron. Mas lalo siyang magsisipol-sipol. Pero kung hindi maganda ang reaction ng mga tao sa kapaligiran niya, babaguhin niya yun. So, meron siyang ganong klaseng strategy. Kaya, ganon din ang gagawin niya sa'yo. The way na paano siya manliligaw, paano siya mag-a-approach sa'yo, titingnan niya yung expression mo. Titingnan niya yung reaction mo. Kapag feeling niya na, maganda ang reaction ni Libra sa ganitong ginawa ko, then doon niya ipagpapatuloy. Kaya magpupursue talaga siya. Magpupursige. Kaya ikaw naman, may inis ka sa kanya. Kasi parang, ang kulit mo. Yung ganun ang dating. At saka maboka. Kaya, yan ang katangian ng person mo. Obserbahan mo na lang. Kasi siya, nag-oobserba din siya sa'yo, then ikaw, obserbahan mo na rin siya. At kung sa tingin mo na okay naman, bahala ka na. Okay? So, yan ang nakakita ko. So, etong pagbabago na magaganap sa'yo at sa sa taong to, sino ba to? Alamin natin yan. Tingin ko kasi, Libra, meron ka pa ring obsession when finding love. Okay? Kahit nasabihin mo, okay na ako maging okay na ako maging single. Maigin na yun kasi para walang gulo, walang istorbo, focus na lang ako sa trabaho ko, sa sarili ko. Pero deep inside, naghahanap ka. Huwag mong dayain ang sarili mo, Libra. You're looking for love. See? Believe and succeed. Yan ang sinasabi. You're looking for love. Don't be a liar. Be honest. Pero yung pagiging honest mo, huwag mo na ipagkalat sa mga friends mo. Sa sarili mo lang yan. But still, kailangan mong ilabas din yan. Kasi hindi malalaman ng ibang tao na naghahanap ka ng love. Kung binabandera mo, okay na akong single ako, okay na akong binata ako, dalaga ako, para walang... Siyempre, pag narinig yan ng mga tao na ganyan ang gusto mo, hindi na sila mag-aano sa'yo, mag-a-approach, di ba? Pero if you're looking for love, maging honest ka lang, kailangan spread mo yan. Okay? Ganun yun. Para may manligaw sa'yo, may mag-approach sa'yo. Or meron na nga nagkakagusto sa'yo. See? Kailangan ipakita mo yan, ipaalam mo sa mga
tao sa kapaligiran mo. Makipag-mingle ka. So, yan, maaring bagong magaganap sa iyo yan, Libra. Okay? Choose your battles. Take the lead. Oh. So, ano nangyari sa bulaklak ko dyan? Yung aking screen. Dreams come true. And then, balance. Actually, ito, balancing. Balancing din to. So, kailangan mo talagang i-balance ang iyong aura dito, ang iyong kaganapan. So, Libra, tingin ko, alam mo, sabi ko kanina, naghahanap ka ng, meron kang obsession of finding love. Yes, nakikita ko yan. Magaganap yan, malamang. Ngayon, hindi mo siguro na nararamdaman, pero yan ang enerhiya mo. At yan ang pagbabagong magaganap sa'yo this coming month. At dito sa bagong person mo. Or kung sino ba ang right person na para sa'yo. Parang nag-iisip ka na rin, ito ba ang right person na para sa akin? Siya na ba yun? Siya na ba yung the one? Hindi natin alam yan, Dahil depende na rin yan sa pag-uugali mo at sa pag-uugali ng person na to. At maaaring magiging mapagpumilit ikaw mismo, Libra. Magiging, eto yung enerhiya mo talaga na maghahanap na ako ng karelasyon ko ngayon. Kung dati, last year, 2024, sinasabi ko na, hindi, okay na ako maging single, okay na ako na magpo-focus na ako sa trabaho ko, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. No. This month, hindi na. Iba na yung enerhiya. Mas maghahanap ka na. Tingin ko sa'yo, wala kang direction eh. Wala ka ng control. Kaya nga sinasabi dito, choose your battles. Dito, kailangan maging, ang tawag dito, targetin mo kung ano yung gusto mo. Kaya, kailangan meron kang control, meron kang direksyon. At dahil nga sa ganyang pag-uugali mo, yan ang magiging hadlang, sa buwang ito. Malamang sa inyo ng person mo. Kasi mukhang wala kang interest sa kanya. Mawawalan ka siguro ng interest. Pero naghahanap ka. You are finding love. Pero tingin ko, itong person na to, bago mo to makilala, or bago ito dalhin sa'yo ng universe, may malaking role merong ano ba Tagalog? Sorry ha. Hindi ko alam sa Tagalog yung meron siyang pagbabago na ibibigay sa iyo para magbago ang iyong pananaw sa buhay. Ayun, naget ko rin yung Tagalog ko. Yun, naintindihan mo yan? So, maging magkarelasyon man kayo o hindi ng itong new person mo, may malaking impact na dala ang taong ito na hindi mo inaasahan once na makilala mo na to, itong new person na to. Kasi ibibigay ito ng universe sa'yo. At Libra, ito ang panahon na kailangan mong magpasya. Kung naghahanap ka talaga ng ideal life, naghahanap ka talaga ng karelasyon, kung ano man ang hinahanap mo, maaring bagong kakilala na which is eto, dadalhin sa iyo ng universe. Katulad ng sabi ko sa iyo, Libra, kanina, malamang na wala dito sa bagong person na to yung katangian na hinahanap mo. Okay? Meron kang sariling image or yung kondisyones na kailangan ganito, kailangan may pera, kailangan ganito ang estado sa buhay, ganito ang kanyang pinag-aralan. So malamang wala doon sa katangian na yon na hanap mo ang meron sa person na to. Pero itong person na to, meron siyang skills. Okay? Meron siyang edukasyon. Baka yung iba sa inyo walang edukasyon. Kaya nga wala kang Pero sa simula, hindi mo talaga malalaman ang ugali ng person na to. At kung ano ba ang swerte mo sa buhay mo kapag nakapagrelasyon ka sa bagong person na to. Okay? Walang nakakaalam yan. Kasi ikaw ang magpapagulong sa iyong buhay. Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha.
Kaya Libra, ang pag-ibig naman kasi, walang panlabas na anyo yan. Ano? Pag once na pumasok ka sa isang relasyon, na in love ka dyan, wala na eh. Kaya nga sinasabi, love is blind. Kaya doon ka na lang magfo-focus yung energy mo. Baka ikaw ang Libra na takot kang ma-judge ng kamag-anak mo. Kasi, ano ka ba naman Libra? Itong karelasyon mo, itong bagong ano mo, ganyan. Kaya mukhang meron ka ring takot na which is yan ang magiging hadlang nyo ng person na to. Yung sa mapagsabihan ka ng family mo, ng friends mo, ng mga kamag-anak mo, or ng mga co-worker mo, na hindi ayon sa iyong image, hindi ayon sa kanilang image, hindi ayon sa mga past na naging karelasyon mo. Pero itong bagong person na makikilala mo, siya ang taong makakasama mo sa bad times and good times. Kaya kung gusto mong mag-enjoy ang buhay mo, enjoying your life to the fullest, not hindi lang yung sarili mong energy, makipag-merge ka, ang tawag dito, makipaghalubilo ka sa person na to, which is, ayan, magko-combine kayong dalawa dito. Yung energy mo, energy niya. Yan ang magiging labas nyo. Kung tatanggapin mo itong person na to, kung hindi mo siya huhusgahan, kung hindi mo, ang tawag dito, pakikinggan yung husga ng ibang tao sa inyong dalawa. Kasi sa relasyon, wala namang pakialam ang pamilya mo dyan. Wala namang pakialam yung friends mo, mga coworker mo, kung sino man yan. Kayo ang papasok sa relasyon. Kayong dalawa ang magiging mag-asawa. Kayong dalawa ang magkarelasyon. Kaya energy mo, energy niya ang importante dito. Pero kung ikaw Libra, masyado kang nagpapadala sa mga judges, sa mga kung ano sinasabi ng ibang tao, tingin ko, yan ang hadlang, hindi to darating sa'yo. Or dumating man, hindi kayo magtatagal. Kahit na ibigay sa'yo. Kasi ang universe naman, Libra, nag-request ka, ayan, ibibigay ko sa'yo. Gusto mo pala ng karelasyon, ayan, ibibigay ko sa'yo. Pero kung hindi mo mabanghahawakan to, wala. Ibibigay. Kaya siguro yung iba sa inyo Libra, nakikita mo, number 1111. Okay? Pero, 1111, 3553. See? Nagmi-mirroring kayo dito ng universe, hindi yung person mo. Ayan, 3553. Sorry, ngayon ko lang nakita. Then, meron tayong 11 dito. Angel number yan. 3. 35, 53, 53. See? Regalo sa'yo ng universe ito, Libra. This coming year, January. Ibibigay ito sa'yo ng universe. Then, nasa sa iyo na yan. Kung tatanggapin mo, kung paano mo i-handle. Ganyan naman ang universe eh. Gusto mo o ibibigay ko sa'yo. Pero, ikaw ang kailangan mag-handle. Ikaw ang kailangan mag-balance. Hindi yung lahat hingi ka ng hingi sa universe, Libra. Okay? Ibibigay sa'yo, then pag binigay na sa'yo, it's your responsibility kung paano mo pananagutan yan. Na ito ang binibigay sa'yo. Hindi ka lang, you will not live your life to the fullest by your own self, by your own energy, kundi dalawa kayo. Yan ang gustong mangyari sa'yo ng universe. Nag-request ka, okay, bibigyan kita ng karelasyon. Bibigyan kita ng taong magkakagusto sa'yo. Pero, responsibilidad mo na yan. Maaari hindi mo type yung kabuhayan, itsura, kung ano man ang merong itong taon to na hindi mo type sa simula. Pero kailangan mong mag-adjust. Kasi nobody's perfect. Okay? Maaring itong person na to, meron din siyang hindi gusto sa'yo. Kaya hindi mo masasabi. Kaya ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagbabago. At ang pag-ibig ay walang pinagkaiba. At malamang Libra, ito na ang signal ng great changes sa iyong love life or yung inaasam-asam mo na great relationship. Pero ito ang mensahe ng universe. You have to put effort, sacrifices in order for you to live happy life. Kaya choose your battles ang baraha mo. Pero hindi naman battle na awayan na ibang baraha nakalagay, choose your battles. Choose your own, yung ano bang gusto mo. Ikaw ang pumili. Yan ang sinasabi. Kaya Libra, ano ba ang pinapakinggan mo? Yung sarili mong kagustuhan, yung ego mo, na nai-impluwensyahan ka ng mga tao sa kapaligiran mo, ng family mo, friends mo, o yung tunay na hinahanap ng soul mo, ng
puso mo, yung sa kaibuturan mo. Maaaring hindi pa siya yung forever na hinahangad mo. But who knows, di ba, Libra? Kung hindi mo titikman itong taong to, hindi yung tikim na yung physical. I mean, yung sa relationship, kung hindi mo siya susubukan. Kumbaga sa pagkain, kung hindi mo kakainin, hindi mo malalasahan. Kumbaga sa libro, kung hindi mo babasahin, hindi mo maintindihan ang story ng isang libro. Huwag mo siyang titingnan lang sa cover niya. Kailangan basahin mo, di ba? At doon mo makikita ang bulaklak. Saan ang flower? So, yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. So, this coming January, mga pagbabagong magaganap, bagong kakilala na huwag mong i-judge. Okay? Kilalanin mo muna dahil hindi mo alam siya na pala yung merong pinaka malaking tawag dito, malaking regalo sa iyo ng universe. Okay? Merong malaking kabuluhan sa buhay mo. Okay? Yan lang ang tandaan mo, Libra, ha? Ang universe, ang Panginoon, nagdasal tayo, nag-request tayo, Lord, gusto ko ng ganito, ganyan. So, binigay sa'yo. So, pag binigay na sa'yo ng universe, it is your own responsibility kung paano mo siya i-handle, kung paano mo siya aalagaan, kung paano mo siya palalaguin. Nasa sa'yo na yan, Libra. Okay? So, Libra, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na lang ang mag-validate. At pasensya na, Libra, usually sinasabi ko, mahaba talaga ang reading ko. So, kung hindi ka naka-resonate, okay lang. Walang problema yun. Okay? Sa susunod naman. Okay? And kung gusto mo naman ng personal reading, mag-focus lang tayo sa iyong enerhiya, then mag-request ka. Okay? Pero may bayad ha, hindi libre. Okay? At minsan nag-offer din naman ako ng personal reading, abangan mo na lang. Okay? So Libra, maraming salamat sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye!